Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Magandang araw sa inyong lahat. Today, pag-aaralan natin ang isang napakalaking balita na naka-impact hindi lang sa gitna silangan, kundi pati na rin sa strategic na pananaw ng maritime security sa buong mundo, lalo na kung bakit dapat seryosohin ng Pilipinas ang pag-invest sa submarine capability. Ang nangyari ay isang Iranian warship ang nawasak ng torpedo mula sa isang US Navy submarine sa Indian Ocean, isang event na sinasabing unang torpedo kill mula noong World War II ng isang submarino laban sa surface warship. Iyan ang magiging basehan natin para sa sobrang importanteng lesson para sa Pilipinas. Alam nyo, pwedeng sabihin na historic ang nangyaring ito. Noong March 4, 2026, inamin ng Pentagon na isang US Navy submarine ang nag-fire ng isang Mark 48 heavyweight torpedo at tinamaan ang Iranian frigate Iris Dina malapit sa baybayin ng Sri Lanka. Ang Iris Dina ay isang Mauj-class frigate ng Iran, at kapag tinamaan ang stern nito ng torpedo, agad itong lumubog. Sabi ng Pentagon, ito ang unang pagkakataon mula noong World War II na ang isang American submarine ay nakasira ng isang enemy warship gamit ang torpedo. Ang barko ay tinatayang may 180 crew members, at bagaman may rescue operations na naganap, maraming casualties ang naiulat, na pinakikita kung gaano kalakas at gaano kabilis ang epekto ng underwater warfare na ito. Hindi ito simpleng exercise o drill. Ito ay isang totoong engagement sa ilalim ng nagpapatuloy na malawakang conflict sa pagitan ng US, Israel at Iran na lumalawak beyond traditional theaters ng digmaan. Siguro ang tanong ng marami, bakit ito napakahalaga? Una, hindi ito ordinaryong pag-atake. Ang torpedoes sa ilalim ng dagat ay isa sa pinaka-lethal weapons sa naval combat. Ang Mark 48 na ginamit dito ay designed para mag-exploit ng ship's hull sa ilalim, at kaya nitong basagin ang backbone ng barko para mabilis itong lumubog. Pangalawa, ang huling pagkakataon na may ganitong klaseng engagement ay noong panahon ng Falklands War noong 1982 kung saan isang British submarine ang lumubog ng Argentine cruiser General Belgrano. Ngayon, halos 4 na dekada na ang lumipas bago muling nag-anunsyo ng isang ganitong kill sa combat setting. At sa context ng modern warfare, hindi lang ito simpleng military strike, ito ay isang demonstration na ang submarines ay hindi lang basta silent hunters sa ilalim ng dagat, kundi strategic deterrent at force multiplier na may kakayahang baguhin ang balance of power sa mga critical sea lanes at conflict zones. Bago tayo tumuon sa Pilipinas, unawain muna natin kung bakit ganoon kahalaga ang submarine sa gamit sa modernong naval warfare. Ang submarines ay hindi lang pang stealth patrols at intelligence gathering. May kakayahan silang mag-deploy ng torpedoes at strike weapons nang hindi nakikita ng kalaban, kaya nagiging malaking factor sa deterrence. Para sa mga bansa na may mahahalagang territorial waters at exclusive economic zones tulad ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng submarines ay nagbibigay ng underwater denial capability, ibig sabihin, mahihirapang lusubin ang teritoryo o caravan ng trade routes kung alam ng kalaban na may submarines ka na nagpapakita ng presence sa ilalim ng tubig. Kung wala kang submarines, parang nasa surface lang palagi ang forces mo, mas madaling makita, mas madaling i-target. Sa kabilang banda, kung may submarines ka, nagiging invisible at unpredictable ang iyong defense posture, isang malaking advantage lalo na sa panahon ng escalations o conflict. Now, bakit ito isang paalala sa Pilipinas? Simple lang, ang West Philippine Sea at ang iba pang maritime security areas ay strategic routes na patuloy ang tension dahil sa territorial disputes. At kung tingnan natin ang developments globally, militarization at naval capability ay hindi lang pang show of force, ito ay real deterrence tool. Kapag napag-usapan ang submarine acquisition para sa Pilipinas, hindi lang ito tungkol sa prestige o we should have it dahil may iba. Ito ay tungkol sa pragmatic defense strategy. Ang mga submarines ay nagbibigay ng stealth surveillance na hindi madaling ma-detect ng radar at surface assets. Underwater strike capability, ibig sabihin may kakayahan ka ring mag-counterattack mula sa ilalim. Deterrence sa mga posibleng agresor, dahil hindi nila alam kung saan at kailan ka lalabas. Kung titingnan natin ang sitwasyon sa South China Sea, maritime incidents, at iba't ibang activities ng ibang bansa,
ang lack of effective submarine capability ng Pilipinas ay isang gap sa defensive posture ng bansa. Hindi lang ang Pilipinas ang nag-iisip tungkol dito. Maraming bansa sa Southeast Asia at Indo-Pacific region ngayon ay nagpapalakas ng submarines component nila bilang bahagi ng kanilang naval modernization. Halimbawa, ang Indonesia ay may submarines, ang Vietnam ay nag-order din ng submarines, at ang Singapore at Malaysia ay nagpapatibay ng kanilang undersea defense assets. Ito ay hindi surprise dahil ang geopolitical tension sa South China Sea at Indo-Pacific ay patuloy na nag-iinit. Kapag mas malaki ang capability ng isang navy, mas may leverage ang bansa sa security dialogues, deterrence posture, at alliance building. Ngayong March 3, 2026, isang mahalagang pangyayari rin ang naganap sa Pilipinas. Ang pag-witness ng South Korean President Lee Jae-myung at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-sign ng Memorandum of Understanding (MOU) para sa procurement arrangements ng defense materials kasama ang DND ng Pilipinas at ang DAPA ng Korea. Bagamat hindi pa final at hindi pa nalalaman kung eksakto anong equipment ang kasama, maraming analysts ang nag-speculate na isa sa mga maaaring bahagi ng binalak na acquisitions ay submarines or related defense systems, kasama na ang potential future submarine procurement programs. Tingnan mo yan, hindi basta-basta pagdugtong lang ng official visits. Ito ay strategic cooperation na maaaring magdala ng bagong era para sa multi-purpose defense assets ng Pilipinas. Kapag may MOU at implementing arrangements tulad nito, mas nagiging mas madali ang pag-establish ng framework agreements na magpapabilis ng eventual procurement programs, lalo na kung aligned ito sa mga strategic goals ng modernization roadmaps ng AFP. Kung tutuusin, bakit hindi dapat delayed ang submarine acquisition? Sea denial at deterrence, nagbibigay ng undersea presence na hindi madaling i-bypass. Force multiplier, kahit ilang surface assets lang ang meron, malaking impact ang submarine sa asymmetric warfare. Support sa alliances, kung may submarines ka, mas may leverage ka rin sa mga defense cooperation partners tulad ng US, Korea, Japan, at iba pa. Protecting maritime resources, hindi lang usaping territorial claims, kundi pati economic zones at undersea resources. Sa madaling salita, hindi lang ito extra capability. Ito ay strategic investment sa future security ng bansa, lalo na sa evolving geopolitical environment ng Indo-Pacific. Ang warship sinking sa Indian Ocean ay hindi lang isang balita. Ito ay isang pagpapaalala sa buong mundo dahil ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang undersea capability sa modern warfare. Para sa Pilipinas, panahon na para pag-usapan ng mas seryoso ang pagtatayo ng submarine capability bilang bahagi ng holistic defense posture ng bansa. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito para sa mas marami pang discussion at analysis ng mga mahalagang development sa national security at defense strategy.